Di na namin kailangan ng higanting ventilador. Pinayagan siya mag-conduct ng study, research. Mahabang panahon yun na napag-usapan at ipinaglaban namin na hindi yun mailagay dito sa lugar namin. Pero bakit dito? Parang mali yung lugar na gusto nilang paglagyan. The objective is good. But tingnan natin yung yung downside. At what expense? Pag nangyari yan, affected lahat. Hindi kami makakapag-alaga ng halaman, ng hayop, kahit kami hindi kami mabubuhay ng walang tubig. Mawawala kami, ma-erase tong lugar na to. So it seems illogical, di ba? And you can quote me for that. Bakit ka magtatayo ng isang bakal sa isang ektaryang lupa na may nakatanim na napapakinabangan ng taong bayan? Maganda siguro ang hangarin nila, it generates power, pero saan gagamitin yung power? Sa iba rin, di ba? Ako si Kuya Uyo, natira dito sa Sitio Padilla sa Ilayang Bukal. Ako ay isang staff dito sa Habilin Farm. Ang trabaho ko dito ay all around. Bago ito simulan, ako'y hinire ng kung maalam daw ako magawa. Sabi ko okay lang, maalam ako. Lahat ng mga gawaan dito. Kung siyang sa akin pinagtiwalaan ni Sir. Pati yung mga handicraft na nakalagay dito sa iyang mga kuha ng ilaw, o din na nagawa niya. Yung mga hole, mga kubo, lahat ng kuha dito, lahat ako ang gawa. Ako yung nahihirapan, lalo-lalo na minsan ako'y solo lang, wala akong katulong. Sa mga panggagawa ng ganito, yung pagkakabit ng mga itaas, sa mga ganyang kubo. Yung pagkakabit ng pinakang itaas bang gano'n na, kanyo sabi, yung balangkas ng kalimitan ako'y sulo. Ay nagtataka nga sir kung bakit ko daw naitas kahit ako sulo ay makakahaba yung aking pinakabit. Sabi ko sir, ang katuang ko ay pakulang at lubid. Pagka yung ako ay walang ganong trabaho dito, ako ay nakakasama nila minsan sa pagtatanim ng puno. Saka yung pag-grass cutter ng nito, ako ang nag-grass cutter. Ipon ako ng mga alaga nilang hayop minsan. Talagang ang tanim namin dito ay sabi nga ay isang pangsuporta sa mga nagdito. Tapos minsan nagdadala si Sir papunta sa Maynila para sa kanyang pamilya, doon sa kanyang mga kasamahan doon. Minsan nakakapagbenta pa siya pag medyo napadami ang harvest. Ay sa akin ay ang Banahaw ay malaking naitulong sa amin Dahil unang-una ng mga nagdaang bagyo, talagang pag ang bagyo dito nang galing, sinasahod ng Banahaw. Hindi ito naapektuhan ng sabihin mong magkakaroon ng mga grabing pangyayari. Hindi naman. Talagang yun ay siyang naharang sa amin. Kaya yan ay sabi ko dapat ingatan. Specifically ay sa Mount Banahaw nanggagaling ang aming tubig. So, napakalaking factor na hindi masira ang Mount Banahaw kasi
kung mangyari yon, ang pinaka-basic need ng mga tao, which is ang water, ang unang-unang mawawala sa amin. Pag walang tubig, wala ka maitatanim, wala rin, hindi rin kami mabubuhay dito, pati ang community. At isa pa, libre sa amin dumadating ang tubig dahil sa Mount Banahaw. Hindi kami bumabayad ng tubig or magbayad man kami para sa maintenance lang ng aming mga host, ganyan, sa mga nag-aalaga nito. At buhay dito ang biodiversity. Marami kaming mga ibon, marami kaming mga iba-ibang hayop, iba-ibang klaseng halaman. Since 2015 pa kami dito sa Yumis Farm, dito sa Barangay Ilayang Bukal. At kami advocate ng organic agriculture. So, madaling araw pa lang, nasa field na kami para mag-cultivate ng aming mga pananim. Kasi ang aming paniniwala, yung aming pananim na organic ay makakatulong sa community kasi ito ay inalagaan namin na hindi namin nilagyan ng mga pesticides at mga chemical na nakakasira sa ating kalusugan. So natatapos ang maghapon namin na nandito kami sa farm at inaalagaan namin ang buong kalikasan dito. Kung i-describe ko yung buhay namin dito, ito'y paradise sa amin. Ang Mount Banahaw ay isang sagradong bundok. Ito ay kinikilala namin na hindi lang basta ordinaryong bundok. Ito ay mahiwaga. Kahit ang Yumis Farm, nararamdaman namin ang hiwaga ng bundok Banahaw. Kahit dito, pag may mga bisita kami, nararamdaman ng ibang bisita namin ang mga entities na hindi natin nakikita. Kaya marami kami ditong practices na makikita ninyo. Pag kayo pumasok, meron kaming fairy tunnel, yung Yumis Farm, the Wishing Farm, ina-accredit namin yon sa Bundok Banahaw. Kasi part na ito ng Bundok Banahaw at kami dito, kinoconsider namin na mystical na rin yung lugar namin. Alam ko, yan ay sabi, ang Mount Banahaw daw, ay di isa nga yan, ay sagrado. Tapos, kaya dapat hindi pakialaman, ay ang laman niyan ay tubig. At yan ay dito nanggagaling ang tubig ng buong itong mababang parting ito. Lucena, Pagbilao, Tayabas, ay lahat ito nanggagaling. Tapos Lokban, kabilang side na ganun, doon din ako sila ng tubig. Kaya dapat daw ito ingatan para wag matuyo, wag magkaroon ng landslide, para hindi masira ang bundok. Ang kanlungan namin talaga, bahay. Yung bahay namin, nakakanlong sa Mount Banahaw. Kahit signal number 3 ang bagyo coming from the Pacific Ocean, paghampas kay Mount Banahaw, it will weaken. Kung wala yan, baka wala na rin Manila. Kasi makikita nyo, di ba, sa weather forecast, Pacific Ocean, Bicol, Quezon. Bicol, walang gaano. Ang lawak ng Bicol, hindi masalag ng Mount Mayon. Pag dito sa Quezon Province, walang ibang hahampasan ang bagyo from the Pacific Ocean, kundi ang Mount Banahaw. Pag hampas niya sa Mount Banahaw, humihina na. Kaya nitong mga nakaraang mayroon daw na itatay yung wind turbine na ipinaglalaban namin ng huwag masira. Imagine, 20 pamula dyan hanggang dito yung somewhere here yung Ilasan eh. May sarili silang movement dyan. Tapos dito, Atimonan, Quezon na to eh. Lucena, Pagbilao. Next nito is Atimonan na. Hanggang Atimonan daw yan eh. 38 lahat from Candelaria. Pinakamarami dito sa Tayabas, nadadaan pa ng Mount Banahaw. Protected area. Meron kasi kaming nakita na parang map ng lalagyan nung wind turbine. Hindi naman sinabing dito, malapit dito sa Yumis Farm. So, nung makita namin yon, panic din kami kasi imaginein mo na kalapit mo yung... At saka,
Kasi may mga nagte-text sa amin na galing nakatira sa Pelilla. Tapos ini-encourage kami na huwag niyong hayaang matayuan ng wind turbine ang lugar ninyo kasi kami dito nasira lahat ng resources namin. Ipaglaban ninyo yung inyong katahimikan diyan. Kaya nung malaman namin nakalapit laang, di ba tinaman naman ng Pelilla, parang ang layo-layo niya sa ang community. Ito, nandito na mismo sa community. Kaya yun, yung mga pahayag nila na huwag niyong hayaan na mapatayo yun. Ano yun? Kwento ng mga naka-experience na. Imaginin mo yung 40-story na building. Ganun kataas yung wind turbine. Tapos isang hektarya yung kakailanganin sa isang wind turbine at tatayuan kami ng 10 ganun. Nagdikit-dikit ang bahay dito. Baka hindi na kami makatulog sa gabi kasi maririnig namin yung pag-ingit ng wind turbine. Sira ang aming tubig, masisira ang water table namin dito. Mawawalan kami ng mga hayop. Parang kung mangyayari yon, para kaming nasa hell na din. Considered as hell din yun. Protected area pa eh. At saka puro tubig to. Pag hinukay yan, ang foundation, di ba, yung simpleng bahay, gagawa ka ng bahay, kalahati ito kunyari ito, bahay, kalahati niyan ang lalim. Kung magtatayo ka ng mga 20 meters na windmill, so around 10 meters ang lalim doon. Sa 10 meters na lalim, may bubukal na dyan na tubig kasi nga, puro tubig ang laman ng bundok Banahaw. So, mawawash out lang yan. Mahihirapan din. And it will cause devastation. I'm Ben Francia. I'm a permaculture practitioner and ako ang founder, designer, and steward of this farm, Habilin Farms. So actually, heritage property siya. This has been with the family for more than 5 generations. May matagal ng idol to. It was only during the pandemic na ako personally was able to have the time and opportunity to start this. I guess ang motivation then was really the pandemic, yung experience ko about food. And I hated yung feeling na dependent ka on so many things for the food that you eat. So, nung nag-start ako, wala akong kaalam-alam sa permaculture, no? In fact, sa farming, wala rin akong kaalam-alam. But when I started, syempre, I started to enroll in courses. Organic agriculture yung naging entry point ko to farming. And ang organic farming isn't easy eh. Kasi, syempre, you're not allowed to use yung conventional ba na inputs, mga fertilizers, mga chemical-based na inputs and pesticides. So I was looking for an alternative to farming na would require lesser management, lesser maintenance, lesser human intervention, no? So, syempre nag-search ako ano yung sustainable farming practice na regenerative at the same time would require lesser input. So, I came across permaculture. No? So, permaculture pala is an approach to farming na you design your farm that mimics natural ecosystems. It mimics natural ecosystem like the forest, for example. Kasi yung forest, di ba, wala naman nag-aalaga, walang nagdidilig, walang nagpa-fertilize, pero very abundant siya. So, because of that became very attractive for me. So, I started learning permaculture. Naganap ako ng mga trainings that is available. So, now I'm a certified practitioner. And I also teach permaculture na ngayon in Habilin Farms. Ang permakultura is ang sistema o mas kilala bilang isang lifestyle na kung saan
ang sistema or disenyo ng isang lugar, ng isang tao, sa kung paano kumikilos ng natural ang kalikasan. Dito, tinitignan natin kung paano or ino-observe natin kung paano yung pattern ng nature, kung paano yung agos ng tubig, paano kumikilos ang mga hayop, paano ang pamamaraan ng tamang pagtanim, saan nagtatribe yung mga halaman, ano yung mga nagtatribe or na mga halaman na pwede nating i-combine, depende sa kung paano kumilos ang nature. Permaculture designing, hindi mo siya masasabi na meron kang isang standard, pag na-perfect mo tong standard na to, yun yung pinakamagandang design. Hindi siya ganun. So, we design based on the nature, based on the culture, and based on the needs of community. So in all permaculture practice, kailangan yung ethics na yun is at the heart of the practice. Kasi na mas let's say you're practicing some of the strategies. Let's say for example, you do composting, 'di ba? You do rainwater harvesting. Mababaw siya if hindi siya grounded on the principles of earth care, people care, and fair share. So earth care, you take care of the environment, lahat ng practice mo, it regenerates the planet. People care, you make sure na yun yung pangangailangan na tao is provided for. And fair share, you only consume what is, yung lang yung kailangan mo. And you return everything else. What is in excess, you return it to nature and you return it to the people around you. When you design the farm using permaculture, you look at it as a system. Okay, and in any system, you have multiple components. And lahat ng components na yun is designed to work together. There is integration, there are relationships. Hindi pwedeng segmented, hiwa-hiwalay. Na livestock mo nandito, gulay mo na sa isang side, yung bahay mo nandito, pero wala silang relationships. So, in permaculture, we make sure that lahat ng components na yun, they all work together. There is integration. And because of that integration, doon nagiging nalelesen ang maintenance at human intervention. Mas sustainable siya. So, example, we have a patch of vegetables, 'di ba? May tanim kami na gulay. We allow our livestock like our chickens to free range, 'di ba? That they can roam around the vegetable garden. Kasi that's the kind of integration that we're looking at. Yung input ng isa, or yung output ng isa, is an input to the other. So like, yung gulay, di ba? They need fertilizers. Ang nagfa-fertilize sa kanila yung poop ng chicken. Di ba? Merong mga peste doon sa mga gulay, ang nagmamanage yung pest, yung mga chickens na kumakain ng mga bugs and insects. Right? And once in a while, the chickens are able to benefit also from the vegetables kasi some parts kinakain din nila. I'll give you one other example. Ang isang principle of permaculture is catch and store energy. Okay, so when you say catch and store energy, ini-store mo muna siya, kina-capture mo siya, ini-store mo yung energy for future use. Okay? And when we talk about energy, we don't just talk about electricity, solar, kasi kadalasan yun palagi naiisip di ba? Kaya nga, in permaculture, palaging na-associate na dapat off-grid, you're using renewable energy. Electricity is just one part of it. Isang klaseng form of energy rin lang yon, no? But there are other forms of energy, like water, for example. Applying the principle of catching and storing energy in permaculture with water as a form of energy, we do rainwater harvesting. Okay? Dito sa Tayabas, sobrang ulan. So we make sure na kung ano yung ulan na pupunta sa bubong, it gets funneled to storage facilities. So on one side of the farm, meron kaming tank doon. On the other side, meron kaming catchment pond. So we store the water both sa artificial storage and in natural storage, which is the soil. Kasi doon naman talaga dapat ma-store ang tubig .
kadalasan tinatanong sa akin, no, so paano ko i-apply ang permaculture? Wala naman akong malaking lupa. Wala naman akong malaking farm. In fact, when you look at the definition of permaculture and all the principles and ethics, wala namang minention doon about soil eh. But as long as you practice earth care, people care fair share. Okay. So, something that's very practical. Number one, try to grow your own food. Maski a portion of it. Diba? It doesn't have to be lahat ng kinakain mo, kailangan ikaw nagtatanim. Kasi maski naman kami, hindi naman lahat ng pagkain namin dito galing eh, di ba? But a huge portion of what we eat, what we prepare for our guests, dito nang gagaling. So start with that. Maski isang pot man lang yan, di ba? Or maliit na area in your backyard, try it out. Second, if you can't grow your own food, kung talagang absolutely hindi kaya, be mindful of the food that you consume. Di ba? Try to patronize local food. Kasi local food is more sustainable. Hindi na yan nanggagaling kung saan-saan. Lesser ang carbon emission yan. At kadalasan, if local food ang kinonsume mo, normally mas ano yan, mas masarap at mas nutritious. Number 3, be mindful of the waste that you produce. Select mo yung saan nanggagaling yung pagkain mo rather than buying from the grocery. Mas maganda bumili ka diretso sa palengke na fresh. I feel for permaculture to really create a dent, no? Para mas maramdaman natin yung effect ng permaculture on a national scale. We need more people to practice it eh. Hindi siya yung tipong kailangan malaki ang lupa ang i-apply mo ang permaculture. I don't think so. It needs to scale on a more personal level. Like more and more people need to practice permaculture. And with that, I'm not saying na a lot of people should start their own farms. Hindi. Kaya kanina, di ba, pinag-usapan natin, it can be practiced by anybody who don't own huge pieces of land. Kaya what we do, we try to share this to as many people as we can. Kaya rin one of the things that we do here in Abilin Farms is we teach permaculture. The renewable energy projects, not just in Banahaw, but also in other parts of the country, I feel hindi aligned with the ethics of permaculture. Unang-unang earth care. Yes, the goal is good, di ba? To lessen the dependence on fossil fuels, di ba? And harness the power of the wind to create electricity para makapag-provide sa maraming tao, maraming Pilipino. The objective is good. But tingnan natin yung downside. At what expense? And not only that, maraming mga areas na gustong pagtayuan ng windmills are agricultural. So that also impacts yung social aspect, livelihood of the people. Okay? And not to mention yung potential health na damages na other studies are saying na nakakasama sa tao because of the windmills. So, yeah, it completely deviates from those 3 ethics of earth care, people care, and fair share. In the same way, protecting Banahaw from all these destructive na industrial projects, hindi pwedeng isang tao lang ang mapoprotekta eh. You need the whole community protecting it and taking care of it. I don't think it's for the community sake, no? Kasi hindi sa ganung karaming wind turbines na pinasok doon, hindi yon kailangan ng community. Yung mga pinagkakakitaan ng community doon sa Banahaw naapektuhan dahil dito. Yung mga kapag-sustain sa kanila, yung mga food na na-harvest nila within inside, yung medicinal plants na kailangan nila, no? At the same time naapektuhan nito yung migration ng mga ibon.
Kasi nga, malaki ang wind turbines, di ba? Tsaka kailangan nilang magkalbo, kilometrong daan pa lang yun ha, para dun sa, I forgot how long this wind turbines eh. So, imagine that. Masasabi ko na hindi lapat yung disenyo ng renewable energy sa Banahaw. Kasi nga, kung babalansihin mo naman, ayun nga, magkakaroon ng economical benefit, no? Kung sino man yung negosyanteng nag-put up nun. Pero, ano naman yung ano nun, sa side effect? Sobrang deleterious sa nature, sa environment, maapektuhan yung mga nasa baba. So, I don't think it will benefit the community. Iniipon lang nila yan, tapos ibebenta sa iba. Hindi naman yan dinadirect sa community eh. That's it. May storage room sila niyan, ibebenta nila sa hindi ko alam kung saan nila ibebenta yan. But eventually, wala, maliban sa patrabaho. No? And it will affect the biodiversity, the culture itself, the healing place of the Banahaw. Itong windmill programs na to. When it comes to renewable energy and use of renewable resources, I feel permaculture is the more sustainable alternative. Okay? Kasi it focuses sustainable utilization. Less utilization, sustainable utilization. So doon pa lang panalo ka na eh, right? Permaculture promotes the use of renewable resources. Permaculture encourages self-sustenance eh. So you don't have to depend on all these external sources. And lastly, with permaculture, you're guided by the principle of earth care eh. So hindi pwedeng palusutin yung may destruction sa kalikasan. So kung ang tanong ano yung mas sustainable, I would still go with permaculture. Ngayon, the permaculture itself is yung design, lapat sa kalikasan, and we thrive, balak natin sa designing na to, we thrive our lifestyle based on the nature. And yes, dapat ganun ang long-term solution natin to aid these environmental concerns and food tsaka sa health. Asian Corporation approves an investment into a wind power project in Quezon Province. Taong 2023 pa nang simulang lumapit sa kanila ang kumpanya upang humingi ng permisong magsagawa ng pag-aaral. Yan sila ng Environmental Management Bureau ng public scoping. Mga environmentalist at iba-ibang grupo. Kung walang matatanggap na pagtutos sa itinakdang panahon, ipoproseso ang proyekto alinsunod sa Zoning Ordinance number 20-32 ng lungsod ng Tayabas. Ang tanong, posible pa rin bang matuloy yung project even if sinabi nila? I guess ang point ko lang dyan, there is still a possibility for it to proceed if nagbago ang ihip ng hangin. There were claims na kinausap na ng company, ang local government, and they said na hindi na sila tutuloy. However, we haven't seen any published ba na statement from the proponent company saying that they are indeed withdrawing the project. Maging bukas ang isipan pagdating sa renewable energies. Hindi natin ayaw ang renewable energy, by the way, no? Ang ayaw lang natin nasa maling lugar, nasa maling pangangailangan, at nasa maling pangangatwiran kung bakit ini-impose yung mga ganito. Ang Mount Banahaw para sa akin, Hindi siya ordinaryong bundok. Sagradong bundok. tagapagligtas namin. Kaya, poprotektahan namin.